Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, lagot ka ngayon. Franz Castro namutla harapang nasupalpal ni VP Sara Duterte. 2 years pa lang, daming nagawa. Yan mga kabayan ang ating alamin mula po rito kay Balitaang Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ang kapal na mga mukha nila. Kasi feel nila na yung mga Franz Castro na yan, feel nila na sila lang ang merong nagawa bilang representative sa ACT teacher. Yung ACT teacher, merong bang nagawa sa mga guro? No. 2 years lang si VP Sara, pero marami na siyang accomplishment bilang DepEd Secretary. Nako. Alam niyo kabibig, eto babasahin ko, ang dami pala. Oy, dito, nako, sinulat ni Harry Roque lahat ng accomplishment ni VP Sara Duterte as DepEd Secretary. Malolola yung mga mata nyo, mga bashers. Kayong mga kokak dyan. Sisiga yung mga mata nyo. Alam nyo ba kung ano ang accomplishment ni VP Sara Duterte? Eto na, tropang Dabawenya. Remember, pag mainit ang ulo, nakakawala logic yan. Logic versus emotions, always choose logic. Learn to breathe in and out, then think again. Tama. Eto na ipapakalat ninyo kabibig. Ipapakalat nyo itong mga achievements ni VP Sara Duterte. Kasi pinakakalat ng mga Bongbong Marcos vloggers na walang ginawa si VP Sara Duterte. Pinapakalat na mga pinklawan, na mga dilawan na walang ginawa si VP Sara Duterte. Baka bulag lang kayo, oy, sabi sa'yo, tingnan din, nagpabuta-buta, bungol mo lang kasi ayaw niyong masupalpal sa mga ginagawa ni VP Sara. Kasi nahihiya kayo sa sarili nyo, kasi umupo kayo sa gobyerno, pinasahuran kayo ng tax ng sambayan ng Pilipino, pero wala kayong ginawa. Kundi puro upo na lang. Heto na i-share ko sa inyo mga kabig. Ito na. Accomplishment of VP Duterte as DepEd Secretary. I-share nyo to. Unang-una, matatag curriculum. Yan. Pangalawa, Catch Up Friday. Pangatlo, overtime pay for teachers. Pang-apat, removal of admin task for teachers. Next, 30-day straight break without work for teachers. Tingnan nyo. Additional teachers allowance. Ano yan? Health insurance. Health insurance for teachers and personal accident insurance. Ano yan? Hindi ito accomplishment. Pansarap program. Ano yan? Last Mile Schools Program. Ang dami pala. Built 3,637 classrooms in 2023. 2 years pa lang yan Meron ng 3,637 classroom. Insured school building. Ilan ba ang na-insured na school buildings ni Sara Duterte? 132,000 public school buildings were given fire insurance to strengthen country's educational infrastructure resilience. Ito pa, repaired. Ilan ba ni-repaired? 4,542 schools nationwide. Nakapagtayo ng 3,637 classroom at nakapag-repair ng 4,542 schools nationwide. Given 4,067 e-learning cards. Sunod, free Wi-Fi for public schools. 2 years lang yan 2 years lang yan, isupalpal nyo sa mga taong walang sasabing walang siyang nagawa. Sunod,
Centralized Reporting System. O, ano yan? National Learning Camp. Grabe. E-Learning Implementation. Senior high school program review. Tree planting program. Oh, 'di ba? Ilan ba ito? Ang dami mga kabibig. For 2 years, ito ang nagawa ni VP Sara Duterte. Ilan? Matatag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 programs. 19 programs ang naipasa at nagawa ng ating Vice Presidente. 19 accomplishments. Yan mga kababayan. So ito rin sana si Franz Castro maglabas po ng kanyang mga achievements bilang representative ng mga teachers. Kung ano po ba yung kanyang mga nagawa para sa mga teachers natin, di ba? Para magkaalaman na kasi ito si Franz Castro, mga kababayan, unang-una pong natuwa, no? Nung nag-resign si Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education. So yan, Franz Castro, ikaw naman po, no? Po. Kasi matanda na eh. Ha? Ikaw naman po ang maglabas, no? Ng yung mga achievements mo. Ano yung mga nagawa mo para sa mga teachers? Kasi representative ka naman nila eh, di ba? Hindi ka naman representative ng mangingisda. Hindi ka naman representative ng mga mga hampas lupa, di ba? Ikaw po ay representative ng mga teachers. Ano po ang inyong nagawa? Ha? Or baka kinokolektahan nyo lang yung mga teachers natin, ha? Franz Castro, ha? Baka yun po ang nangyayari. Ano po ang inyong nagawa bukod sa mga teachers, sa mga kabataan, party list? O itong si Raul Manuel, ano po ang inyong nagawa? Ha? Natuwang-tuwa pa kayo na nag-resign? Well, anyway, kami rin naman natutuwa kami na nag-resign po si VP Sara. Pero iba po yung yung tuwa na nararamdaman namin sa tuwa na nararamdaman ninyo. Magkaiba po eh. Ha? Yung tuwa po ninyo parang gustong-gusto nyong mawala na talaga si VP Sara. Diba? Pero kami po yung tuwa namin isa po itong hakbang. Ha? Ito po ay isang first step, no? Para talagang magkaalaman na. Ha? Kung sino ba talaga ang mahal ng taong bayan. Diba? Kung sino ba talaga ang may paninindigan sa taong bayan, may malasakit sa taong bayan, no? Of VP Duterte as DepEd Secretary. So anong masasabi nyo dyan? Umupo lang si Sara sa kanyang opisina at walang nagawa? Mahiya naman kayo, oy. Ang nagsasabi ba na walang ginawa si Sara, no? Nahiya, na-insecure. Bakit? Si Sara, highest trust rating. Satisfaction rating siya ang pinakabataas. Tapos ngayon, ang DepEd, number 1 to. Performing agency, ang DepEd. O, bakit naging performance? Mataas ang performance ng DepEd. Ang daming nagawa ng Vice Presidente natin. Tayo, maging tanga? Ha? Huwag tayong maging tanga, oy. Dapat malaman nyo, i-share nyo ang videong ito, isampal nyo sa mga taong nagsasabing, buti na lang nag-resign si Sara kasi wala siyang ginawa sa DepEd. Isampal nyo to. Alam nyo, kabibig, yung mga kaibigan kong teacher, na nagalit sa sinabi ni Castro na walang ginawa si Sara. Sabi pa ng aking kaibigan, yan si Castro na yan, siya ang walang ginawa para sa teacher party list nila. Hindi nga namin siya nararamdaman. Buti pa si Sara. Sabi ng iba, alam mo kabibig, ang pinakamaganda na nagawa ni Sara, yung i-lessen yung admin task for teachers. Kumunti na lang yung mga admin task for teachers. Tapos, yung 30 days straight break without work for teachers. Naku ha, bayad ang mga guro. Pero break na break talaga at hindi ka pupunta ng eskwelahan.
Ito ang mga sinasabi ng ating kapwa guro sa mga accomplishment ni VP Sara. Sabi dito na isang netizen. Ito, she is only person who work in government faithfully. Mabuhay si VP Sara. Ako ay isang guro at ngayon ko lang naramdaman na merong isang DepEd secretary na may malasakit sa mga kabataan. Oh! Accomplishment, grabe talaga VP Sara. Ito pa. She has done great things for us in 2 years. Nako, paano na lang kung uupo siyang presidente? Oh. So yan mga kababayan, napakarami po pala ng nagawa no ng ating mahal na VP Sara Duterte diyan sa Department of Education, no? So ano na lang po kung si Castro, no? Ang maging secretary ng Department of Education. May mga nagko-comment na baka daw yung mga kabataan natin, no, ay mamundok. Pag si Castro po ang naging secretary ng Department of Education. Nako po, baka maging totoo yan, ha? May basehan rin po kasi kung bakit nila nasasabi, di ba? Kasi po itong si Castro ay talagang sumusuporta sa mga makakaliwang grupo, di ba? O, at ginagamit ang mga kabataan. So dapat ngayon pa lang mga kabayan, namumulat na po tayo sa mga totoong kulay, no, ng mga politiko dito po sa ating bansa. Napakaganda po nga ngayon kasi ang mga tao po, no, ay talagang nasa social media na. Parang konti na lang po ang nanonood sa mainstream media, di ba? Tingnan niyo po yung mga mainstream media, nagda-divert na sa social media. O baka isang araw wala nang gumamit ng mainstream media mga kababayan at social media na lang ang gamitin ng lahat, no? Which is na pabor rin sa atin lahat mga kababayan kasi nalalaman po natin yung mga hindi binabalita nila. Ibig sabihin hindi po nila nakokontrol yung information dito sa social media. Lahat po ng gusto mong sabihin masasabi mo. Lahat po ng gusto mong iparating sa taong bayan pwede mong iparating sa kanila. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitang Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.